Okay, mayong adlaw sa inyong lahat sa mga suki kong mga subscriber, yung mga bagong pasok. Ay, tuwang-tuwa ako ha. Marami-raming pumasok na mga bagong subscriber ha. Salamat sa inyong pag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kung po pwede lang, subscribe nyo po ang aking YouTube channel para dadami pa tayo lalo. So maraming salamat ulit sa inyong suporta. Shout out muna tayo bago tayo magsimula sa ating reaction ngayon na medyo maganda-ganda ang ating topic ngayon kasi kita niyo sa title, sa ating title at sa ginawa kong thumbnail na yun nga, yung mga Iglesia ni Cristo ay sasabayan dito sa mga retired general na pinangunahan ito ni General Poques. Pero bago lahat ho yan, i-shout out ko muna itong mga datihan at saka mga bagong subscriber po. Welcome po sa ating YouTube channel. At kung hindi ka yung mga kamag-anak nyo, pa-subscribe na rin para dadami tayo. Para tuloy-tuloy ang ating opinion dito sa ating YouTube channel. O shout out muna rin dito. Di natin patagalin, baka yung iba diyan magalit na naman yung iba diyan na makikinig sa ating shout out. O kay Dailinda Gallardo of Imus Cavite. Shout out po sa Imus Cavite. Taga Imus din po ako ha. Bisaya ko pero naami kuanda sa Imus. Lugar sa Imus sa Cavite. Kay Ma'am Edna Ichin, kay Ma'am Bernadita de las Alas of Florida, USA, kay Nina Hansen, kay Bermi Jimenez, kay Ma'am Lina Maladil, kay Alma Salvos Doritan, Melissa Simbulan of Manila, Nina Hansen, Luxembourg's, Luxembourg's Europe, kay Ma'am Ami Cabrera, Saudi Arabia, munti ko na Saudi, Marlene Valiente, kay Ma'am Nida Hernandez, kay Sir Alvin Badong, kay Marieta Suntiliano, kay Ramil Sikap, Jean Flores, kay Anis Song, dito nila kay Ma'am Clarita Untulan, kay Merlin Sagario, kay Ma'am Ami Cabrera sa Saudi Arabia, kay Ma'am Veronica Peralta. Marami po salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ito yung so umpisa natin ang ating opinion ngayon. Ito yung ngayon, gawa natin ng opinion. Di ba, kaano ko lang sa Iglesia ni Cristo na maraming sinisiraan ng Iglesia ni Cristo. At hindi pala doon, ang Iglesia ni Cristo lang talaga ang confirm na sasama dito sa sa rally na to. Kaya pala nagdagdag ng pulis itong PNP na magbantay sa rally ngayong 16, 17, 18. Kasi sasamahan pala to dito sa JIL at saka itong kay Pastor Apollo Kibuloy, itong bang relihiyon niya na nabanggit ko to nakaraan lang itong Kingdom of ba yun? Basta yung kay nakalimutan ko tuloy yung kay Kibuloy na religious group. So tatlo, medyo marami-rami yan. Marami-rami yan. Di ko alam itong ibang religious group na hindi naman karamihan na miyembro, dapat sumama na rin dito para ipahayag ang kanilang sarili. At ito Iglesia ni Cristo nga ay sobrang hanga talaga ako ito sa ginawa nila kasi talagang naglabas sila ng saloobin nito sa ating pamahalaan ngayon na sinabi na nga nito ni Bongbong Marcos na kailangan may makukulong. Pero ito na wala naman nakukulong, wala nakasuhan. Saan pa talaga ipupunta ngayon ang investigasyon ng ICI? Ang daming nakulangan dito sa mga investigasyon ngayon kasi nag-imbestiga dito sa Blue Ribbon na naman ulit. Kailan ba ang schedule nila? Sa sunod linggo na yata O bago matapos itong November, mayroon silang gagawing investigasyon ulit, hearing. So parang nakita ko na parang dadalo yata yung nawawala, si Gutesa. Yung nawala ngayon. Di ko alam kung totoo itong a-attend. Ito si General Poques ang nagsabi na nanawagan na join tayo sa Iglesia ni Cristo na magrarally. Ipasok ko muna yung sinabi niya. Ako'y nananawagan ang
samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po lahat. General, Ito po ang United People's League. Kasama po ang maraming mga organisasyon po dito. Hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJC, UJL. Marami po ang mga civil society groups, mga Muslim and Christian organizations, lay organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa. Lahat po ay kasama natin. So, ay ang galing ha. Hindi ko akalain na kasi itong video na to, hindi ko na kasi napanood masyado. So ang galing. Kasama pala dito ang ating mga kapatid na mga Muslim. Sasabayan din. Bukod sa mga retired na mga mga pulis, sasabay din po itong itong mga ating mga kapatid na Muslim at mga kabataan. So marami to. Bukod dito sa KOJC ay naalala ko na. KOJC, INC at saka itong GIL. So, mga kapatid natin, mga Muslim, mga manggagawa, ang kapal ng tao nito. Kakapal. Parang magkasya kaya ito sa lunita lahat? Palagay ko hindi. Tapos 3 days pa ang gagawin nito. Marami-raming araw to. Mukhang magbubuffet ang ating nito. Ang mga pulis na magbabantay dito. Huwag kayo matakot dito sa bantayan ninyo. Napaka mga professional ho itong babantayan ninyo. Tapos pag sabihin na naman na may manggugulo ha, baka sabihin nyo, kaya maraming kaming dinideploy ng mga pulis kasi baka may manggulo. Wala namang manggulo dyan na mga kagaya nito mga religious group na to, mga religyoso to eh. Ang masaklap lang dyan kung may mag-utos din na guluhin itong mga tao na to. Yan ang delikado. Pero itong mga nagrarally ngayon, 100%. Hindi naman ito nanggugulo eh. Ang INC, kailan ba ito nanggugulo ang INC? JIL, kailan ba ito nanggugulo? KOJC, mga kapatid natin, mga Muslim na mga dyan. Ang titino yan. Takot lang talaga ang gobyerno nitong sa rally ito. Lalong kakapal. Itong rally itong sa sunod na araw. Kasi dapat naman talaga kung nasa Pilipinas lang talaga ako, ay nako, susugod talaga ako dyan sa Lunita. Kasi gustong-gusto ko ganitong sumasama sa ganyan sa mga rally ha. At ang nito, may nag-comment diyan pala na bakit daw takot na takot ang itong gobyerno ngayon sa itong rally na to. Siyempre naman ako ba ang presidente kapag itong religious group na ang Iglesia ni Cristo ang mangunguna diyan na manawagan ba na transparency ang gusto nito eh. Hindi naman ang Iglesia ni Cristo ngayon nanawagan na pababain si Bongbong Marcos. Hindi yan. Huwag niyo kasing ilihis ang gusto ng INC. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay kailangan makita talaga ang linaw ba talaga ano ang klaseng investigasyon ngayon. Kasi sila naman talaga, ito Iglesia ni Cristo, di naman sila naghahanap ng gulo eh. At ito, di ko maintindihan itong mga pulis na bakit dinagdagan talaga ng 15,000 na pulis. Di naman nakipag-gira ang INC dito. Ito mga religious group ngayon na magrarally. Ang gusto lang nilang ihayag dito ay kailangan malinaw ang panggobyerno. Ano ba talaga ang mayroon sa panggobyerno ngayon? Ito bang korupsyon ba ang tinutukoy nitong mga religious group ngayon na kailangan wakasan ito? Walang sasabihin dito na bababa si Marcos, i-take over itong panggobyerno sa ibang panggobyerno ni Bongbong Marcos sa iba, i-post nila pagka-presidente si VP Sara. Wala namang ganun eh. Yung iba nga dyan nagsabi pa na Iglesia ni Cristo daw magrarally, ang placard daw dyan, resign Marcos. Nung time na yun nung January, mayroon bang ginawa ang mga INC na ganun na resign Marcos? Ang kanilang panawagan noon, transparency. Lahat naman na doon. Kaya lang yung iba dito, di ko alam bakit ipasa na naman sa mga didilis daw na nanawagan na ipalit si VP Sara dito sa kay Bongbong Marcos. Walang ganun. At itong mga pulis na mga retired na, sasabayan nila ito ngayon, itong rally na to. Nanawagan sila kasi katakot-takot naman talaga na korupsyon at ito na naman ngayon. Itong ginawa ng ibang sa House of Representatives, ay nako, nakipagkuntisa na naman sa ICI. Itong ICI naman, failure na nga sila ngayon eh. Wala na nga silang halos
mailabas na mga statement dyan kasi patago ang kanilang investigasyon. Kapag mayroon na silang naimbestigahan, ipapasa doon na sa ombudsman. Itong ombudsman naman parang buaya ba na nakangangan lang. Nag-antay na lang kung may ipasok doon na ipapakain sa kanila. At saan ka nakakita ng ombudsman? Na siya pang una nakakabalita na itong si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, mayroon ng warrant. Imaginin mo yan, ombudsman, mayroon ng siya pang nakaunang nakakaalam, samantala ang DOJ na yan ang trabaho nila, walang kaalam-alam. Tapos pinangunahan ni Boyeng Remulla na mayroon ng warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa sa galing sa ICC. Tuloy ngayon si Senator Bato de la Rosa hindi umattend sa kanilang session kanina. Dahil dito sa balita na to, siyempre kahit sino naman pakiramdaman ko muna itong paligid. Kung ano ba talaga, mamaya dadamputin ako bigla o harangan ako bigla dyan paglabas ko sa Senado. Tapos, ang nangyayari nga itong rally na to, ito yung gusto talaga sa mga tao. Kung ano ba talaga itong nangyari ngayon sa korupsyon. Sino ba talaga makukulong nito? Ano ba talaga ang pwedeng mangyari pa nito? Kasi bagsak na nga tayo Huwag na natin antayin pa na abutan pa ito ng sunod na taon. Sabi na ni Bongbong Marcos, kailangan may managot na itong madaliin itong kaso na ito. Wala na isampa sa ombudsman. May sasanig. Ay nako. Nainip na ang mga tao. Kaya pasalamat tayo dito sa Iglesia ni Cristo na nanguna sila dito. Kung paano ba talagang gagawin sa gobyerno na to ngayon. Kung ano ba talagang kailangan gawin. Kasi nakakainip na ilang buwan na to. So, ang Iglesia ni Cristo, hindi ho ito nanawagan na pababain si Bongbong Marcos. Paalisin dyan sa Malacanang, mag-people power. Walang sinabing ganun. Ang kanilang gusto dito, linawin lang talaga sa gobyerno. Ito, warning na rin ito sa gobyerno ngayon kasi itong INC, hindi naman ito nangingialam sa ng ganito na na transparency. Kailangan talaga gawin ninyo ang inyong pinangako. Kasi yan ang pinangako ninyo Inantay namin yan. So, kung kailan pa ang nito, magpapasko, tapos ganito pa rin ang pagbaha, binagyo, lindol. Ayan na nga. Ang dami na nga nakasuhan na kakasuhan pa lang, pero wala pang kasiguraduan. Alam naman natin kung sino ang nasa frontal na nito. Bakit hindi pa ito kasuhan? Tapos, naman sa Senate Blue Ribbon Committee, kailan naman ulit yan? Kung mag-hearing sa sunod linggo, kailan naman ulit? Dapat paspasan yan. Kung aatin itong si Gutesas mas maganda. Aatin to si Martin Romales, mas maganda. Pigain nila to. Kasi ito si Gutesa ang nagpasabog nito, nagbigay ng basura o nag-deliver ng basura sa bahay ni Martin Romales at saka kay Saldico. Ito yon ang dahilan bakit ito mga malalaking religious group ngayon gusto nila talaga ang linaw na baybayin talaga kung saan ba talaga ang nito. Ito na, ang mga sinakyan na, itong mga retired general ngayon. So dadami to lalo. Anong sabi ni Pokes? Walang tulugan. 3 days tayo, walang tulugan. So, sakit sa ulo ta sa gobyerno ngayon. Kaya ang gobyerno, di kasi talaga alam kung ano talaga ang gagawin nila ngayon. Antayin pa ba nila kung mag-rally ulit? Itong rally na to, sana last na to. Hindi to rally na pagpatalsik. Hindi to rally na pagbabagsak sa gobyerno. Malayo ho ito sa inyong inakala. Ang nito ay gumalaw-galaw kayo. Hindi yung puro na lang sa media na lang kayo nagpapa-interview. Ang dami. Isa na to si Vince Dizon, itong ICI, itong mga ibang mga mga congressman, puro pa-interview. Puro puro press release. Itong sa Senado, ganun din. Kailangan talaga nito. Ilang buwan na ito nangyari. Balikan lang natin kung kailan nagsuna si Bongbong Marcos. June. So June, na ngayon? Halos mag 6 months na ito, wala pa talagang nakikita natin na sino ba talagang kakasuhan. Antayin pa ba natin na lalala at lalala pa ito? Paano kung
hindi lang tong tatlong malalaking religious group ang mag-ano nito. Pag may, wag na antayin ng ganun, na susugod na talaga to kung saan pwedeng susugod para pakinggan sa palasyo itong nangyari ngayon. Huwag kayong mga bulag-bulagan dito. Dahil ang INC, gising na ngayon.